Announcement lang po mga katakip silim. Kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwentong kababalaghan, pwede po kayo mag-email sa pntstories6@gmail.com. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung pinakang email para mas maintindihan po ninyo. Kami na pong bahalang mag-ayos ng inyong kwento. Simulan na natin. Ako si Ruben, isang mangingisda mula sa isla ng Sikogon. Lumaki ako sa dagat. Bawat patak ng pawis ko ay may halong alat. Pero isang gabi, binago ng dagat ang tingin ko sa kanya. Noong gabing yun, tumirik ang buwan sa kalagitnaan. Pero kakaiba ang liwanag. Parang pilit na tinatago ang madilim na sikreto ng alon. Ako't si Mang Celso, matagal ko ng kabarkada sa pangingisda, ay pumalaot kahit may babala ng hangin. May pakiramdam akong hindi maganda. Parang may bali sa dagat. Sabi ni Mang Celso habang tinutok ang ilaw sa laot. Baka gutom ka lang, Mang Celso. Biro ko, pero sa totoo lang, ako rin ay kinakabahan. Pasado hating gabi, habang nakapahinga kami at pinapaanod ang lambat, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang alon. Tahimik, walang kahit anong tunog. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya nakita. Isang babae, nakaputi, basang-basa, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga daliri niya, parang kulubot na balat ng matandang bangkay. Ang buhok niya, mahaba at maitim. Pilit, tinatago ang muka. May tao sa tubig, sigaw ko. Agad kaming lumapit para tulungan siya. Pero habang papalapit kami, hindi siya gumagalaw. Hanggang sa may narinig akong bulong, tila nanggagaling sa ilalim ng bangka. Bakit mo ako iniwan, Ruben? Nang lamig ako. Walang ibang Ruben sa isla. Ako lang. Nilingon ko si Mang Celso, pero nanlaki ang mga mata niya. Nakatingin sa babae. Nang malapit na kami, bigla siyang lumubog. Sinisid namin ang lugar, pero wala kaming nakita. Pag-ahon ko, nakita ko si Mang Celso, nakatingala, nanginginig. Hindi siya babae, Ruben. Hindi yun tao. Pagbalik namin sa Pangpang, dumiretso ako kay Lola Pina, ang albularyo ng isla. Nang marinig niya ang kwento ko, umikit siya at sinabing, "Si Maria yon, ang mutya ng laot. Pinatay siya ng isang mangingisdang pinangakuan siya ng pag-ibig noon. Hanggang ngayon, hinahanap niya ang lalaking yun. At kung sinong kapangalan mo, siya ang susunod na hihilahin niya sa ilalim." Mula noon, hindi na ako pumalaot tuwing kabilugan ng buwan. Minsan, naririnig ko pa rin ang bulong tuwing gabi. Ruben, Ruben. Tawagin niyo na lang akong Bernard, isang certified diver na nagtuturo ng pre-diving sa mga turista. Isang araw, may lumapit sa akin na matandang Amerikano. Si Mr. Haymond. May hawak siyang lumang mapa. Nakadrawing ang parte ng Mindoro Strait na hindi ko pa nararating. I heard tales of a sunken temple here, and I'll pay you triple to take me there. Sabi niya. Ayoko sana.
Ang lugar na tinuturo niya, tinatawag ng mga lokal na lunod na buwan. Ayon sa matatanda, may halimaw daw sa ilalim. Isang amumunggo ng dagat. Hindi unggoy, kundi isang dambuhalang nilalang na may katawang tao, palikpik ng pating at may kuko ng alimango. Pero dahil sa laki ng bayad, tinanggap ko. Ika-4 na araw ng pagsisid, nakita namin ang istruktura, parang lumang dambana, gawa sa bato. May mga ukit ng sirena, pusit at mga mata na parang nakamasid. Bigla na lang dumilim. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa may alino sa ibabaw namin. Pagtingala ko, nakita ko ang hugis isang dambuhalang nilalang na may braso ng tao, katawan ng buhaya at mata na pula. Hinila nito si Mr. Haymond. Ang huling nakita ko sa kanya ay ang pag-angat ng katawan niya, papalayo sa liwanag, habang bumabalot sa leeg niya ang mga galamay ng halimaw. Mabilis akong lumangoy paakyat. Akala ko ligtas na ako. Pero pag-ahon ko sa bangka, wala na ang bangkero ko. Sa tubig, may mga bula at bahid ng dugo. Mag-isa akong umalis. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa pangpang. Parang may nagtulak sa bangka pabalik. Pag-uwi ko, may sugat ako sa likod na parang kinayod ng matutulis na kuko. At gabi-gabi, sa panaginip ko, naririnig ko ang mga salitang paulit-ulit. Hindi mo dapat ginalaw ang templo. Hindi pa siya busog. Tawagin niyo na lang po akong Eli, 24 years old. Sa isla namin sa Romblon, may isang bahagi ng dagat na tinatawag na silong tubig. Isang malalim at itim na bahagi, tila walang ilalim. Sabi ng matatanda, kung saan hindi natatamaan ng araw, doon naninirahan ang hindi dapat makita. Lumaki akong pinagbabawalan doon. Pero syempre, kabataan pa ako at matigas ang ulo. Noong isang tag-araw, dinala ko roon ang mga bisita kong turista. 4 sila. Masaya sa simula. Snorkel, picture dito, tawa roon. Pero nang marating namin ang silong tubig, nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin. Tahimik ang dagat. Sobrang tahimik. Uy, may nakita akong babae sa ilalim. Sigaw ni Ann, isa sa mga turista. Natawa lang ako pero totoo pala. Sa ilalim, may isang nilalang. Kasing ganda ng diwata. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at nakalutang sa kailaliman. Parang inaanyayahan kami. Lahat kami napatingin. Isa-isa, parang na-hypnotize. Pero ako, may narinig akong bulong sa tenga ko. Tumalikod ka kung ayaw mong sumama sa kanila. Paglingon ko, 3 sa kanila nakalabog na. Si Ann, si Mark at si Paulo. Si Kay na lang ang natira at umiiyak siya. Naninigas, parang hindi makakilos. Isinisid ko agad siya paakyat. Nang sumilip ako sa ilalim ng tubig, nakita ko ang tunay na itsura ng sirena. Hindi siya tao. Ang kalahati niya, puno ng kaliskis, matutulis na palikpik. Ang bibig niya, hanggang tainga, punong-puno ng ngipin.
At ang mga mata niya, puti, walang itim. Sa ilalim ng dagat, kita kong may mga butot bungo na nakasabit sa kanyang buntot. Habang lumulutang kami, naramdaman ko ang paghablot sa paa ko. Pero hindi ako binitawan ng anino sa ilalim. Tila may isang espiritong tumulong. Nakaligtas kami ni Kay. Pero simula noon, gabi-gabi siyang umiiyak sa tulog niya. Minsan, tumatayo siya sa tabing dagat habang tulog. Parang may hinihintay. At ako, may sugat pa rin ako sa binti. Parang kalmot ng matulis na kuko. Hindi gumagaling. Pero ang mas masama, isang gabi, sa mismong ilalim ng bahay namin, may narinig akong nagsalita. Elay, halika na. May utang ka sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ban. 28 years old, taga Catanduanes. Mangingisda ako, tulad ng tatay ko. Alam namin ang bawat galaw ng alon, ang huni ng hangin, at ang lihim ng dagat. O yun ang akala namin. Noong isang gabi, bago magbagyo, pinilit naming pumalaot. Gutom na kasi ang pamilya at kailangan naming makabingwit. Sabi ni tatay, kahit huling-huli natin to. Pero sa gitna ng dilim, may naramdaman kaming kakaiba. Tahimik ang dagat, walang isda. Ang mga lambat namin, walang laman. Tapos, may narinig kaming sigaw galing sa ilalim. Tulong! Pagtingin ko sa tubig, may ulo. Mukha ng lalaki. Pero ang mata niya, kulay itim. At ang katawan, hindi katawan ng tao. May kaliskis siya na parang bato. Braso niya ay parang palikpik. At ang likod niya, may nakausling matutulis na tinik. Syokoy. Sumigaw si tatay. Huwag kang titingin sa mata. Pero huli na. Parang nahipnotis mo ako. Tumingin ako at doon ko nakita ang alaala. Ang Syokoy ay hindi basta halimaw. Isa siyang tagapagbantay. Noong unang panahon, may kasunduan ng ninuno ng bayan namin at ang mga nilalang sa ilalim. Walang sino mang mangingisda ang lalampas sa pulang buho ng dagat dahil doon nakatago ang tahanan ng mga Syokoy. Pero dahil sa tagutom, unti-unti naming nasira ang kasunduan. Kaya bumalik sila. Lumundag sa bangka ang Syokoy. Inagaw si tatay. Huling sigaw niya, "Isara niyo ang mata niyo. Huwag mo siyang papasukin." Sumisid sila sa ilalim. Naiwan akong mag-isa. Nanginginig at basa. Ang bangka ko halos mapuno ng tubig. Akala ko katapusan ko na. Pagdating ko sa pangpang, wala nang gustong pumalaot. Ang mga mangingisda natatakot. Ilan sa kanila nawawala na rin. Sabi ng mga lola, may bukas na lagusan sa ilalim ng pulang buho. At ang mga Syokoy, hindi na tagapagbantay. Naghihiganti na sila. Minsan, tuwing madaling araw, makikita mo silang lumulutang sa tubig. Hindi sila umaawit. Hindi sila humihingi ng tulong. Tinitignan ka lang para siguraduhin nilang ikaw ang susunod.
Ako nga pala si Danny. 33 na ako. Bago pa lang ako sa pangingisda. Lumapit ako sa isang maliit na baryo sa isla ng Quezon matapos mamatay ng tatay ko. Gusto kong ipagpatuloy ang hanap buhay niya, ang pangingisda sa gabi. Sa unang linggo ko pa lang, may isang lalaking mangingisda na agad ang lumapit sa akin. Si Kuya Andoy. Payat siya. Madalas nakatingin lang sa dagat. Sabi nila, matagal na raw siya nag-iisa sa buhay. Kung gusto mong makabigwas ng malaki, sumama ka sa akin mamayang gabi. Alok niya. Dahil baguhan ako, sumama ako agad. Dinala niya ako sa malalim na parte ng dagat. Walang ibang bangka, walang ibang liwanag. Doon daw maraming isda. Habang naghahagis kami ng lambat, napansin kong may kakaiba sa kanya. Hindi siya naglalambat. Wala siyang dala kahit anong gamit. Nakatayo lang siya, nakatingin sa akin. Bigla niyang sinabing, kailangan ko lang ng kapalit ngayong taon. Ha? Tanong ko. Akala ko nagbibiro. Matagal ko nang ginagawa ito. Isang beses sa bawat taon. Iisa lang ang kailangan. Ikaw na siguro ngayon. Hindi ko na itago ang takot. Tiningnan ko siya. Nangingitim ang mata niya. At ang balat niya, parang tuyo na sa plot. Tumingin ako sa likod ng bangka. May nakasabit na mga bangkay, buto, mga bungo, at may mga pangalan. Mga mangingisdang pinaghahanap ng mga pamilya nila. Mabilis kong sinindihan ang flare na dala ko. Tila natakot si Andoy. Sumigaw siya. Hindi mo na iintindihan. Kung wala akong iaalay, ako ang kukunin nila. Sino? Tanong ko. Halos di na ako makahinga. Hindi siya sumagot. Pero pagtingin ko sa dagat, may mga aninong umaangat mula sa ilalim. Hindi tao, hindi isda. Mga nilalang na parang gawa sa putik ng dagat at mga buto ng namatay. May mata silang walang itim. Hinihintay lang nila ang iaahalay. Tumalon ako sa tubig kahit hindi ako sanay lumangoy. Lumangoy ako paalis. Iniwan ko ang bangka. Umaga na nang ako'y masagip ng ibang mangingisda. Bumalik kami sa lugar kinabukasan. Wala nang bangka. Wala na si Andoy. Pero sa gitna ng dagat, may bagong palutang-lutang na bangka. May pangalan ko sa gilid. Simula noon, umiiwas na ako sa dagat tuwing eksaktong araw na yon. 17 ng buwan. Pero minsan, sa malayo, may nakikita kong siluetang may lambat. Nag-aaya. At naririnig ko pa rin ang boses ni Andoy. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ikaw naman ang pipili ng kapalit mo. Tawagin niyo na lang akong Esing. 27 years old na po ako. Sa 9 na taon kong naglalayag bilang tripulante ng cargo vessel, marami na akong nakitang kakaibang bagay sa dagat. Pero walang mas matindi sa nangyari sa amin nung nawalan kami ng signal sa South Sulu Sea at lumitaw ang islang hindi dapat umiiral. Napansin namin yun, mga bandang hating gabi. Wala sa radar, wala sa GPS, pero kitang-kita sa harap namin. Isang maliit na isla, puno ng alon at ulap, pero may apoy sa gitna. May mga ilaw, baka
may nangangailangan ng tulong, sabi ng kapitan. Nagpadala kami ng maliit na bangka. Ako, si Lito at si Mang Ben. Paglapag namin, agad naming naramdaman ng lamig. Hindi lamig ng panahon, lamig ng mga matang nakatingin. Sa loob ng isla, may mga kubo na parang luma at inaagnas. Pero may usok na nanggagaling sa loob. Tila may nakatira pa rin. Sa gitna ng isla, may batong bilog na altar. Nakapalibot dito ang mga nilalang na hindi ko makalimutan. Isang sirenang walang kalahating katawan. Nakalutang pero puro galit ang mata. Isang syokoy na kasing laki ng baka. May mga kaliskis na umiitim sa bawat galaw niya. Isang matanda. Kalansay ang katawan pero buhay ang mata. At may ahas na lumalabas sa kanyang bibig. At sa gitna, may isang nilalang na nakatakip ng itim. Hindi gumagalaw. Pero siya raw ang tagapagbantay ng San Telmo. Sabi ng matandang buto, dito dinadala ang mga lumalabag sa batas ng dagat. Lahat ng sakim, lahat ng sumisira sa kasunduan ng tao at karagatan. Lumingon kami. Wala na ang bangka. Lumubog na sa alon. Si Lito, sinubukang tumakbo. Pero may humatak sa kanya mula sa buhangin. Lumubog siya habang sumisigaw. Si Mang Ben, bigla na lang nanigas. Dumugo ang ilong tapos nangisay. Ako lang ang nakatayo. At sinabi ng tagapagbantay, ikaw, hindi ka pa tapos. Bibigyan kita ng 1 taon. 1 taon para magbayad. 1 taon para mamili ng kapalit mo. Bigla na lang akong nagising sa bangka namin. Mag-isa. Wala si Lito, wala si Mang Ben. At sa logbook ng kapitan, wala daw kaming pinuntahang isla. Pero tuwing May 13, lumilitaw ang isla sa mapa ko. At gabi-gabi sa panaginip ko, naririnig ko ang mga nilalang. Bumalik ka. O ikaw ang susunod.